Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na bubuhayin na at tagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, saan nga ba nasusukat ang kadakilaan? Sino-sino nga ba ay mga maituturing ng mga dakila? Ang mga dakila, ang mga taong katulad ng ating mga bayani, ang mga taong namamatay na nakagawa ng kabutihan sa lipunan, sa bayan, higit sa lahat sa bansa. Ang mga taong naglilingkod sa kapwa. Marami tayong mga naglilingkod sa atin. Mga manggagamot, mga guro, mga magsasaka, mga mangingisda. Sila ang maaari nating maituturing ng mga bayani ng lipunan. Ngunit, ika nga, kung paano sila naglilingkod, doon na susukat ang kanilang kadakilaan. Si Jesus bilang hari, dahil siya nga ay hari, siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. Hindi nagpapakita na siya ay nakakahigit sa lahat, na siya ay mataas, na siya ay nakakahigit kanino man, sapagkat siya ay Diyos, siya ay hari. Bagkus si Jesus nagpapakita ng kababaan. Ng kababaang loob na naglilingkod sa mga ama. Isa na sa kanyang pinapakita ay yung kanyang paghugas ng mga paa ng kanyang mga apostolis na ating ginugunita tuwing Huwebes Santo, Monday, Thursday. Dito pinakikita ni Jesus at sinabi nga niya, ako na tinatawag ninyong Panginoon, gumawa sa inyo ng ganito, nagpakababa, naglilinis, naghugas ng inyong mga paa. Gawin ninyo ito sa iba, tulad ng ginagawa ko sa inyo. Ako na inyong Panginoon. Sundan ninyo, tularan ninyo ang aking ginagawa. Sa madaling salita, gaano man ang mga nagawa mong sinasabi mong kabutihan, kung wala namang paglilingkod, walang pagmamahal, hindi ito kadakilaan. Dakila si Rizal, dakila si Bonifacio, dakila ang ating mga bayani, dakila ang mga namamatay sa bataan, dakila ang ating mga santo, dakila ang ating mga santa, sapagkat namatay sila nang dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos, kanilang pagmamahal sa kanilang pananampalataya. Tularan natin ang mga dakilang katulad nila. Marami sa ating mga leader ngayon, marami sa ating mga pinuno ngayon, ay dinadakila nila ang kanilang mga sarili. Makuha lamang nilang kapangyarihan, dakila na sila. Kahit na inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan, dakila na sila. Kung balikan natin ang mga kaganapan sa buhay ni Jesus, makikita natin na ang kadakilaan ay mula sa paglilingkod na may pagpakumbwa, na may kababaang loob. Minsan nga, si Jesus ay naglalakad kasama ang kanyang mga apostolis, nagtatalo
ang kanyang mga apostolis. At alam ni Jesus kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Kaya nga, nang tinanong ni Jesus ang kanyang mga apostolis, mukayatan may pinagtatalunan kayo dyan. Walang nakasagot. Sapagkat alam ni Jesus na ang pinagtatalunan ng kanyang mga apostolis ay kung sino ang pinakamataas o sino ang una sa kanilang lahat. At sa 12 kung sino, si Pedro, si Jaime, si Judas, si Matthew, kung sino ang mataas sa kanila. At ang sabi ni Jesus, he who is first shall be last. Who he wants to be first shall be the last. He who wants to be the great shall be the least. Kung sino ang nais na magiging una, ay dapat magiging huli. Kung sino ang nais na magiging dakila, ay dapat magiging tagasunod ng lahat. Sa madaling salita, magiging mapapagpakumbaba, magiging katulad ni Kristo sa kababaang loob. Ito ang lagi niyang ipinapangaral, ang kababaang loob. Kababaang loob sa paglilingkod. Doon sa paglilingkod, masusukat natin ang kadakilaan. Huwag natin tularan. Hindi naman natin sinasabing lahat ng mga namumuno ay hindi dakila. May kadakilaan tayong lahat, ngunit nasa paglilingkod. Halimbawa, namumuno ka sa isang bayan, isa kang mayor. Sinasabi mo, nagpapakita ka ng mga magagandang mga ginagawa, pero may kasamang pangungulimbat sa salapin ng bayan. Hindi ito paglilingkod. Isa itong pagnanakaw. Paano ka magiging dakila? Paano magiging bayani ang isang pinuno na nangungulimbat, nag-aabuso sa kanyang tupunin? Kailangan natin tularan ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, kung sino ang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Ano ang ibig sabihin ng itakwil ang sarili? Huwag magiging mapagmataas, magiging mapaglingkod, magiging mapagkarumbaba. Itakwil ang sarili, kunin ang krus, pasernin at sumunod sa akin. Isipin na lamang natin ang senaryo sa Kalbaryo. Isang hari, isang Diyos, pasan-pasan ng isang mabigat na krus. Ilang bisis na nagdapa. Nakarating sa Kalbaryo, ipinako sa krus. Itinaas ang krus. Ipinakita ang kamatayan. Hindi ito magagawa ng isang ordinaryong tao. Alam natin ito. Diyos Jesus kaya niya. Ngunit, minapakita lamang ni Jesus na kahit siya ay Diyos, kaya din niya ang magiging isang tao, isang ordinaryong tao. At yan ang nais niyang imulat sa atin. Nais niyang ituro sa atin. Nais niyang sundin natin. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. So, isang buo siya. Kailangan sa natin sundin. Sundan natin ang kanyang mga ginagawa. Paniwalaan natin ang kanyang mga tinuturo. At higit sa lahat, mamumuhay tayo ayon sa kanyang buhay na ipinapakita at inihalimbawa bago sa ipinako at namatay sa krus.